Mga kapuso, hindi lang kailangan sub-sub sa pag-aaral para umangat sa eskwela. Must to have din ang ilang aktibidad na lalong nagpapatalas ng isipan. At game na game dyan ha, ang ilang mag-aaral na kakayanin daw umakyat na mga tore para abutin ang kanilang pangarap at maipakita who's the best among the rest. Yan ang kwentong inalam ni Oscar Oida. Makulay, simple at aakalaing laruan ito ng sanggol. Pero para sa mga mag-aaral sa Pangasinan, ang laruang ito tatak ng diskarte at talino. Simple ang objective ng laro. Kailangan mailipat ang mga discs mula sa unang poste papunta sa dulong poste sa pinakamabilis na oras. Pero ang challenge, hindi pwedeng ipatong ang malaking disc sa maliit na disc. Matinding concentration at mabibilis na mga kamay ang kailangan. Lipat lang ng lipat, huwag papapressure sa oras. Tagumpay! Ang mga estudyante ng mga Tarem National High School, champion sa division meet ng mga paaralan pagdating sa laro ng Tower of Hanoi. Parehong first placer ang grade 8 and grade 10 students na sina Stephanie at Zarina. Ang saya po sa pakiramdam na maging first place po sa kakalabas na laro pa lang po dito sa atin. Siyempre po masaya kasi parang nare-reward po yung pagpa-practice ko araw-araw. Kwento ng kanilang coach, ito raw ang kauna-unahang competition ng Tower of Hanoi sa Math Festival sa Pangasinan. Agad-agad bumili kami ng mga materials. Nag-conduct kami ng pagtuturo sa mga estudyante namin. By class po yon. So tinuro namin sa mga estudyante. Tapos nagkaroon kami ng elimination by class. Dahil bago sa kanila ang laro, kailangan daw ng matinding practice. 2 oras kada araw ang tutok na ensayo ng mga estudyante. Mayroon din silang target time na hindi lalagpas ng 1 minuto para isolve ang Tower of Hanoi. Dapat alam mo na isang mathematical game ang Tower of Hanoi gaya ng Rubik's Cube. Ang imbensyon ng Tower of Hanoi ay attributed sa isang French mathematician, si Edouard Lucas, noong 1883. Nung pangalan nito, Tower of Hanoi, ay wala naman talagang kinalaman sa Hanoi na capital ng Vietnam. It's just that around that time, Vietnam ay matunog sa balita. 7 discs ang kadalasang nakalagay sa Tower of Hanoi. Dapat alam mo na para masolve ito, tinatayang 127 moves ang dapat gawin. Para mas maintindihan ang paglalaro ng Tower of Hanoi, sasampulan tayo ng Math Olympiad na si Dr. Eden. Papakita ko kung paano ililipat lahat ng 3 bilog na ito papunta dito sa pangatlong poste. Ngayon, itong pinakamalaking bilog, pwede ko na siyang ilipat dito sa ikatlong poste. Susubukan natin ngayon ang galing ng mga kampiyon ng MNHS. Paghaharapin natin si Stephanie at Zarina. Sino kaya ang mas mabilis? Gamit ang isang kamay, agad na nagsimula sina Stephanie at Zarina. Kahit na may nalalaglag na disc, hindi nawawala sa focus ang mga manlalaro. Ilang saglit pa, nakatapos na si Zarina. Sa second round, makabawi kaya si Stephanie? 3, 2, 1, go! Gaya ng unang round, mabilis na nagsimula ang players. Matapos ang higit 1 minuto, tapos na ni Stephanie ang tower. Bagong libangan o kakaibang labanan sa pamamagitan ng mabilis na kamay, diskarte at matinding focus. Siguradong ibang saya ang naibibigay ng Tower of Hanoi. Ako si Oscar Oida at yan ang kwentong dapat alam mo.